Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at maramdaman mong parang invisible ka? Parang wala nang saysay ang mga salita mo. Hindi ka kinakausap tulad ng dati at kahit ang dating malapit sa'yo, unti-unting lumalayo. Isipin mo, naglalakad ka papasok sa isang kwarto kung saan dati-rati ay puno ng tawanan at kwentuhan. Ngayon tila walang pumapansin sa'yo. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga cellphone o kaya'y nag-uusap ng hindi ka kasali. Parang may invisible wall na humahadlang sa iyo mula sa kanilang mundo. Minsan, ang pakiramdam na ito ay nagmumula sa isang malaking pagkakamali. Ngunit, mayroon ding mga pagkakataon na hindi mo alam kung saan ito nagsimula. Minsan, unti-unti lang siyang nawawala, parang buhangin sa palad na kahit gaano mo hawakan, hindi mo mapigilan ang pagbulusok. Ang dati mong mga kasama ay tila nahahanap ang kanilang mga sarili sa labas. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kang napapalayo. Bakit nga ba unti-unting nawawala ang respeto ng tao sa atin? Ano ang nagiging dahilan kung bakit ang mga tao na dati-rati ay nagbibigay halaga sa atin, ngayon ay nagiging malamig at walang pakialam? Sa buhay may mga pagkakataon na nagkakamali tayo. Minsan sa sobrang dami ng iniisip o nararamdaman, hindi natin namamalayan na ang ating mga aksyon o pananaw ay nagiging hadlang sa ating komunikasyon sa iba. Parang isang hindi nakikitang pader ang nabubuo sa pagitan natin at ng mga tao sa paligid. Para sagutin yan, hayaan mong ikwento ko ang ilang karanasan at aral mula sa mga Stoic na nagturo sa akin kung paano ko mismo nasira at unti-unting muling nabuo ang respeto ng mga tao sa paligid ko. Mula sa kanilang mga aral, natutunan ko kung paano pahalagahan ang aking sarili at ang mga nasa paligid ko. Ang mga prinsipyo ng Stoicism ay nagbigay liwanag sa aking pag-iisip at naging gabay upang maunawaan ang kahalagahan ng pagkilala sa ating mga pagkakamali. Kaya't samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Tuklasin natin ang mga dahilan sa likod ng pabagsak na tiwala at respeto at alamin kung paano natin muling maipapanumbalik ang mga ito sa ating mga relasyon. Sa pamamagitan ng mga kwento at aral, makakahanap tayo ng mga konkretong hakbang na maaaring gawin upang muling lumiwanag ang ating presensya sa buhay ng iba. Number 1, ang lasong hindi mo napapansin, chismis. Nung college ako, meron akong grupo ng barkada na talaga namang puno ng kwento. Sila yung mga tao na kahit hindi mo sila tanungin, may kanya-kanya silang mga update tungkol sa love life ng mga kaklase namin o mga problema ng iba. Para sa amin noon, ito ay naging isang magandang paraan ng bonding, nakakatawa at nakakaaliw. Para bang ang bawat kwento ay nagdadala ng saya at kwento pandagdag sa aming araw-araw na buhay. Pampalipas oras lang din, kaya't parang walang masyadong iniintinding masama sa mga sinasabi namin. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat ng isa sa amin. Si Emily ang naging topic of the day. Sa mga usapan namin, nalaman namin na may lihim pala siyang crush. Sa una, parang walang masama dito. Isa lang itong cute na detalye sa buhay niya. Pero sa halip na maging tahimik at respetuhin ang kanyang pribadong buhay, kami ay nagpasya na ikalat ito. Sa simula, akala namin ay katuwaan lang, parang isang nakakaaliw na usapan. Ngunit ang hindi namin alam ay mula sa aming mga bibig. Ang balita ay mabilis na kumalat at hindi nagtagal, nakarating ito sa iba pang tao. At syempre, unti-unting nakarating kay Emily. Mula noon, nagbago ang takbo ng lahat. Si Emily, na dati laging masaya at puno ng buhay sa grupo, ay unti-unting umiwas. Naging tahimik siya at tuluyan ng lumayo sa amin. Masakit itong makita, lalo na dahil dati siyang bahagi ng galak at saya sa aming grupo. Doon ko napagtanto na hindi pala ang chismis ang pangunahing problema, kundi ang kawalan ng respeto sa pribadong bahagi ng buhay ng ibang tao. Ang mga simpleng pangungusap na nakabukas minsan ay nagdadala ng higit pang sakit kaysa sa kasiyahan. Sa sarili kong pagninilay, naisip ko ang mga salitang sinabi ni Epictetus. Kung wala kang sasabihing makabuluhan, mas mabuting manahimik ka.
Sa mga pagkakataong nagkukwentuhan kasama ang mga kaibigan, napagtanto ko na may mga pagkakataon na dapat nating ipaglaban ang tamang asal at respeto para sa isa't isa. Kaya kung gusto mong ibalik ang respeto ng mga tao sa paligid mo, isa sa mga pangunahing hakbang ay ang iwasan ng pag-usapan ang buhay ng iba, lalo na kapag hindi sila kasama. Ang anumang sikreto na ibinulong sa iyo ay hindi kwento para sa lahat. Ito ay simbolo ng tiwala at responsibilidad mo na pangalagaan iyon. Sa huli, natutunan ko na ang tunay na pakikipagkaibigan ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan at kwento. Ito ay tungkol sa paggalang at pag-intindi ng hangganan ng bawat isa. Minsan ang mga bagay na sa tingin natin ay basta-basta na ay may malalim na epekto sa damdamin at pagkatao ng ibang tao. Kaya't dapat tayong maging maingat sa ating mga salita at sa ating mga aksyon dahil sa bawat kwento na ating ikinakalat, may taong nasasaktan, may pakikipagkaibigang nasisira at isang tao ang nalalayo sa atin. Number 2, sirang salita, sirang tiwala, hindi pagiging maasahan. Isang taon matapos ang graduation sa college, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang matalik kong kaibigan, si Sarah. Sa mga pagkakataong ito, siya ang tipo ng tao na inaasahan mong nariyan palagi. Madalas akong nagsasabi ng pupunta ako, kahit na sa totoo lang, hindi ako sigurado kung kaya ko bang ituloy ang aking pangako. Kaya sa pagkakataong ito, tulad ng mga nagdaang pagkakataon, sinabi ko na naman na pupunta ako sa kanyang birthday celebration. Umaasa ako na magiging masaya siya sa aking pagdating at tila wala namang masama sa pagtanggi na hindi ko kayang gawin. Ngunit pagdating ng araw ng kanyang birthday, mas pinili kong manatili sa bahay at magpahinga. Sa aking isipan, nagpatuloy ang mga palusot na tila wala namang masama na hindi pumunta. Hindi ko siya tinext upang ipaalam ang aking desisyon at hindi ko rin siya tinawagan upang humingi ng paumanhin. Pagkalipas ng ilang araw, nang mapagtanto kong hindi ko na kayang iwasan ang aking pagkukulang, nagpa siya akong magpadala ng mensahe. Pasensya na, hindi ako nakapunta. Sa aking pag-aalala, hindi siya nagalit sa akin. Gayunpaman, ramdam ko ang pagbabago sa pagitan namin. Ang kanyang init at kasiyahan na dati ay maliwanag, ay tila lumamig na. Sa mga susunod na imbitasyon na sana ay tanggapin ko, napansin kong wala na ako sa kanyang listahan. Sabi ni Seneca, ang tunay na pagkatao ay nasusukat sa gawa, hindi sa salita. Sa aking karanasan, napagtanto kong ito ay may katotohanan. Ang tiwala ng isang tao ay hindi basta-basta nabubuo. Ito ay kinakailangan ng pagsisikap at malasakit. Kung nais mong mapanatili ang respeto ng ibang tao sa iyo, meron lamang isang simpleng paraan: tuparin ang iyong mga pangako. Kung sakaling hindi mo talaga kayang tuparin ang iyong sinabi, mas mabuting maging tapat ka. Madalas, mas iginagalang ang taong handang umamin ng kanyang kakulangan na kayang sabihin, pasensya na hindi ko kaya, kaysa sa taong paulit-ulit na nangangako ngunit sa bandang huli ay laging nabibigo. Sa ganitong paraan, nagiging matatag ang pagkakaibigan at nagiging tunay ang tiwala, at ito ang aking natutunan mula sa karanasang iyon. Number 3, hindi lahat ng panahon ikaw ang bida pagsabat sa usapan. Nagsimula ang aking karera sa opisina na puno ng sigla at damdamin. Ang unang trabaho ko ay tila isang bagong mundo na puno ng mga oportunidad at ideya na nag-aabang na may pahayag. Sa bawat meeting, talagang eager akong makialam at lumikha ng mga kontribusyon. Akala ko, ang pagsasabat ay isang paraan ng pagpapakita ng aking interes at dedikasyon. Ipinapakita ko ang aking kaalaman, talento, at ang aking nakatago na ambisyon na umangat sa larangan. Ngunit isang araw, habang abala kami sa isang masiglang discussion, may isa sa aking mga katrabaho ang biglang nagsalita ng may kaunting irritation. Pwede bang tapusin ko muna? Hindi pa ako tapos. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Nagpa siya akong tahimik na makinig. Sabi ko sa sarili ko, totoo nga na hindi ako nakikinig sa kanya. Sa halip ang tanging iniintindi ko ay ang pagkakataon na maibahagi ang aking sariling pananaw.
nadama ko ang isang maliit na pagkakamali na dati kong ginagawa. Hindi lamang ako nagsasalita, hindi ko rin naisip na may halaga rin ang mga sinasabi ng iba. Naalala ko ang sinabi ni Zeno, 2 ang tenga mo, 1 ang bibig mo dahil mas mahalaga ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Isang mahalagang aral na dapat isa puso at mula noon, sinubukan kong baguhin ang aking ugali. Sinimulan kong talagang makinig, hindi lamang para magkaroon ng sagot, kundi upang talagang umintindi sa mga sinasabi ng aking mga katrabaho. Anong naging resulta nito? Nagulat ako na mas naging maayos ang daloy ng aming usapan. Ang mga tao sa paligid ko ay tila mas naging bukas at tanggap. Sila ay mas naging komportable at sa pagkakataong iyon, naramdaman nila ang aking respeto. Agad silang nakabawi sa akin sa kanilang mga saloobin, opinyon at ideya. Mas naging makabuluhan ang mga ibinabahagi ko dahil na lamang nakikita nila na handa akong pahalagahan ang kanilang pananaw at damdamin. Kung nais mong respetuhin, dapat mong matutunan ang sining ng pakikinig. Madali lang itong sabihin, ngunit ang mga epekto nito ay napakalalim at mahahalaga sa pakikisalamuha sa iba. Nakatutulong ito hindi lamang sa pagpapabuti ng komunikasyon, kundi pati na rin sa pagbuo ng mas malalim na relasyon, tiwala at pagpapahalaga sa isa't isa. Sa huli, natutunan kong hindi palaging kailangan nasa gitna ng usapan. Sa mga pagkakataong ito, mayroong napakalaking halaga ang simpleng pag-unawa at pakikinig sa mga tao sa paligid mo. Number 4, puno ng daing, wala ng gana, reklamador. Noong nakaraang mga buwan, dumaan ako sa isang yugto ng aking buhay na puno ng pagdura ng sama ng loob at kasiksikan. Siguro ito ay dulot ng matinding stress, labis na pagod o simplemente kakulangan sa tulog, pero sa bawat araw na lumilipas, tila nagiging mas madalas ang aking pagreklamo. Ang bawat maliit na bagay, mula sa tila walang katapusang traffic sa kalsada, sa mga pinagdaraanan sa trabaho, hanggang sa mga nakakainis na ugali ng aking mga katrabaho, ay tila nagiging sanhi ng labis na pagdaramdam sa akin. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami ng kaibigan kong si Mark sa isang maliit na karinderya, umabot na ako sa puntong hindi ko na kayang itago ang aking saloobin. Nakaupo kaming dalawa, may mga plato ng lutong ulam sa harapan, nang bigla siyang nagsalita. Lagi na lang tayong ganito. Wala bang magandang nangyari sa buhay mo? Tanong niya na may halo ng pagkabahala sa boses. Inisip ko ang sinabi niya. Hindi siya galit, ngunit sa kanyang tono, ramdam ko ang pagod at pag-aalala. Sa mga sandaling yon, nagising ang aking kamalayan. Napagtanto ko ang patuloy na pagrereklamo ay hindi lamang nakakapagod para sa akin, kundi mas lalo pang nagiging pabigat para sa mga tao sa paligid ko, lalo na kay Mark. Ang mga salita ni Marcus Aurelius sa kanyang mga akda ay sumagi sa isip ko. Sabi niya, tanggapin mo ang hindi mo kayang baguhin at pagtuunan ng pansin ang kaya mong kontrolin. Isang napakahalagang paalala. Naisip ko na tila walang saysay ang aking mga pagreklamo kung wala naman akong ginagawa upang ayusin ang mga ito. Kung may problema, may responsibilidad akong humanap ng solusyon. Kung hindi ko naman kayang baguhin ang sitwasyon, dapat ko itong bitawan at huwag gawing pabigat sa ibang tao. Simula sa araw na iyon, nagpasya akong baguhin ang aking pananaw. Isinantabi ko ang mga toxic na salubin at nagsimula akong maghanap ng magagandang bagay kahit sa gitna ng kahirapan. Napag-alaman ko na hindi lang ako ang may mga problema, kundi marami rin sa mga tao sa paligid ko ang may pinagdadaanang hamon. Sa halip na maging reklamador, nais ko nang maging inspirasyon, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Sa huli, natutunan kong ang bawat adversidad ay may kaakibat na pagkakataon. At ang tunay na halaga ay nasa pagpili kung paano natin haharapin ang mga pagsubok sa halip na laging umangal, mas makabubuting kumilos at magbigay ng magandang halimbawa sa iba. Number 5, kapag wala ka ng paninindigan, people pleaser. Nung bagong pasok ako sa trabaho, puno ako ng pag-asa at determinasyon na mapalapit sa lahat. Gusto ko sanang maging kaibigan ng lahat,
Kaya naman madalas kong sinasang-ayunan ang sinasabi ng ibang tao kahit na nasa likod ng isip ko ay may mga opinyon at saloobin akong naiiba. Kahit sa mga pagkakataong wala akong kasunduan o hindi ako sang-ayon, madalas na nga akong tumatawa upang magbigay ng impresyon na kasangayon ako. Sa mga oras na pagod na ako at nais nang magpahinga, pipilitin ko pa ring sumang-ayon sa mga hinihiling ng mga katrabaho ko. Umasang sa ganitong paraan ay makukuha ko ang kanilang pagmamahal at respeto. Ngunit sa kalaunan, napagtanto ko na ang lahat na ng pagpapaubaya at pagiging nice ay hindi talaga nagbunga ng respeto, kundi kabaligtaran. Habang tumatagal, unti-unting nawala sa akin ang pagkakataong magbahagi ng aking opinyon. Tila ba may hangganan ng mga tao sa pakikisama sa akin? Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, narinig ko ang sinabi ng isa sa mga katrabaho. Siya? O lang yan ang o. Kahit anong sabihin mo, go lang siya. Sobrang sakit ng mga salitang iyon. Subalit sa aking pagkakaalam ito rin ay totoo. Ibinahagi ni Epictetus na if you want to be respected, begin by respecting yourself. Ang mga salitang ito ay tila isang salamin na nagpakita sa akin ang aking tunay na kalagayan. Isang tawo na walang sapat na paninindigan ay madaling mapaglaruan at manipulahin ng iba. Kapag nakikita ng mga tao na ang iyong pagpapahalaga sa sariling opinyon ay bumababa, unti-unting nawawala ang respeto nila sa iyo kahit na wala kang masamang intensyon o hangarin. Kaya naman, napagtanto kong panahon na upang ibalik ang aking dignidad at ang respeto ng mga tao sa akin. Nakita ko na ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magsabi ng hindi ay napakahalaga. Dapat kong matutunang tumayo sa aking sariling mga paniniwala at prinsipyo kahit na minsan ay maaari akong mag-isa sa aking desisyon. Sa isang mundo kung saan maraming tao ang sumusunod na lang sa agos, ang mga may paninindigan at prinsipyo ang tunay na iginagalang at pinahahalagahan. Sa huli, nalaman kong ang respeto ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili at sa pagtayo ng matatag sa aking mga paniniwala. Unti-unti kong maibabalik ang respeto ng iba at higit sa lahat, ang respeto sa aking sarili. Number 6, kapag hindi mo kayang panindigan ang mali mo, laging may palusot. Si Marco ay isang individual na kilala sa kanyang talino at galing sa trabaho. Madalas siyang pinuri ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang mga makabagong ideya at mahusay na pagganap sa ilalim ng presyon. Sa kabila ng mga positibong katangiang ito, may isang bagay na unti-unting sumira sa imahe niya sa mga tao sa kanyang paligid. Hindi siya marunong umako ng pagkakamali. Tuwing may nagaganap na pagkukulang sa kanilang proyekto o kapag may hindi magandang nangyari, tila palaging may dahilan si Marco upang hindi siya maobliga na umamin. Ang kanyang paboritong mga linya ay naging batid na ng kanyang koponan. Kasi hindi nila sinabi agad na para bang ang kakulangan ng impormasyon ay hadlang sa kanyang pananagutan. Kasi may iba akong ginagawa noon na tila ipinapasa ang responsibilidad sa ibang gawain na napagkabalisan niya. Kasi sila rin naman nagkamali, nagamit ang ibang tao bilang panangga upang hindi masisi. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw sa kanyang team na sa tuwing may suliranin, lagi na lang may ibang tao ang sinisisi ni Marco. Kahit pa sa mga sitwasyong maliwanag na may bahagi siya sa problema, tuloy pa rin siya sa pagbibigay ng mga palusot na tila hindi siya handang tumanggap ng kanyang pagkakamali. Isang araw, sa isang pagpupulong narinig ko ang kanilang boss na nagsalita. Ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan at katotohanan. Alam mo yung mas mahirap pa sa taong nagkamali? Yung taong hindi marunong umamin. Ang pahayag na ito ay nagsilbing isang wake-up call para sa lahat, lalo na kay Marco. Ayon kay Marcus Aurelius, isang kilalang pilosopo, if someone can prove me wrong and show me my mistake or any thought that is not right, I will gladly change. I seek the truth which never harmed anyone. Isang mahalagang paalala ito na nagbigay diin sa halaga ng pagiging bukas at pagtanggap sa katotohanan, kahit gaano pa man ito kasakit. Ang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali ay unti-unting
nawawala ng kredibilidad. Hindi ito nangyayari dahil sa aktwal na pagkakamali, kundi dahil sa kakulangan ng katapangan na humarap at umamin dito. Sa huli, ang tunay na takot na nagiging sanhi ng pagkawala ng respeto ay hindi ang takot sa pagkakamali, kundi ang takot sa katotohanan. Sa ganitong konteksto, naiintindihan natin na ang pagiging responsable at tapat, kahit na ito ay nagdadala ng hamon, ay tunay na susi sa pagbuo ng tiwala at respeto sa kahit anong kapaligiran, lalo na sa lawak ng trabaho. Ang pagtanggap ng pagkakamali ay hindi katangian, kundi tanda ng lakas ng loob at pagkakaalam sa sariling limitasyon. Number 7, kapag masyado kang nagpapakatakot sa opinyon ng iba. Sa isang bayan may isang lalaking ang galing, si Alvin. Kilala siya sa kanyang mga ideya na talagang kakaiba at makabago. Ang kanyang isipan ay puno ng mga posibilidad at mga solusyon sa problema ng kanyang komunidad. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, may isang bagay na patuloy na pumipigil sa kanya. Lagi siyang nagdadalawang isip. Minsan sa kanyang pag-iisip, naglalakbay siya sa mga pangarap ng pagkakaroon ng sarili niyang negosyo. Isang negosyo na sa tingin niya ay maaring baguhin ang buhay ng marami. Pero sa tuwing masisilayan niya ang kanyang pamilya, natatakot siya sa kanilang mga sasabihin. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga magulang niya? Baka hindi nila ito maintindihan. Baka isipin nilang pinapabayaan niya ang kanyang magandang karera sa pagtatrabaho. Kaya sa huli, ang kanyang mga ideya ay nananatiling mga pangarap na hindi natupad. Sa isang pagkakataon, nagkaroon ng pagpupulong sa kanyang trabaho kung saan kinakailangan ang boses ng lahat. Gusto niyang magsalita pero sa kanyang isip, nagtatanong siyang baka may ibang tao na magbitiw ng masakit na mga salita o mangbash sa kanyang mga ideya. Baka hindi nila ito pahalagahan at baka siya lang ang magmukhang tanga. Kaya sa halip na ipahayag ang kanyang opinyon, tahimik na lamang siyang umupo sa sulok, nagmamasid at nag-aalala. Minsan nagkakaroon siya ng mga pagkakataong tumindig para sa mga prinsipyo niya na sa tingin niya ay mahalaga. Pero karaniwan, ang kasama niyang mga kaibigan ay tila masyadong nagiging kritikal. Natatakot siya na baka mawalan siya ng kanilang suporta o mas masakit mawalan ng mga kaibigan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang desisyon niyang hindi kumilos ay nagiging sagabal sa kanyang pag-unlad. Kaya anong nangyari? Walang nangyari sa buhay ni Alvin habang ang iba, kahit hindi sila kasing talino niya, ay umuusad at nagiging matagumpay. Bakit kaya? Kasi sila may paninindigan. Sila'y hindi natatakot na ipakita ang kanilang mga opinyon at ideya kahit pa ang iba ay may ibang pananaw. Minsan bumabalik siya sa mga salita ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid with regard to external things." Sa mga katagang yon, unti-unti niyang nauunawaan na sa mundo ngayon, ang taong masyadong concerned sa opinyon ng iba ay unti-unting nawawala ang sariling boses. Ang mga salita ng ibang tao ay nagiging prioridad kaysa sa kanyang sariling mga ideya at paniniwala. At kapag nakita ng mga tao na hindi mo kayang tumayo sa sarili mong paniniwala, unti-unti na ring nawawala ang respeto nila sa iyo. Ang kanyang kakayahan at talino ay nagiging walang halaga sa kanyang mga mata at sa mata ng iba sapagkat hindi siya handang ipaglaban ang kanyang sarili. Isang aral na dapat niyang matutunan, hindi lang sapat na mag-isip, kailangan din ng lakas ng loob na kumilos at makipagbaka para sa mga pinaniniwalaan. Kung may tumama sa iyo sa video na to, nais kong ipabatid sa iyo na hindi ka nag-iisa. Bawat tao ay mayroong pinagdaraanan at kadalasang nagiging gabay ang mga videong tulad nito upang makapagbigay liwanag sa ating mga iniisip at nararamdaman. Kung may napaisip ka habang pinapanood mo ito, o kung may naramdaman kang pangangailangan na may dapat baguhin sa inyong buhay, huwag kalimutang i-like ito. Ang pag-like na ito ay hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong paalala na mahalaga ang mga realizations na dumarating sa ating buhay. Isang simpleng hakbang na maaari mong gawin upang ipakita ang iyong pagnanais na magpatuloy sa iyong personal
na pag-unlad. At kung sa tingin mo ay nais mo pang patuloy na matuto ng mga mahalagang aral na tahimik pero matalim, nag-aanyaya ko sa iyo na mag-subscribe. Ang subscription na ito ay hindi para sa ingay ng mundo, kundi para sa katahimikan ng isip. Sa mga susunod na pagkakataon, makakasalamuha mo ang mga ideya at pagninilay na makakatulong upang ikaw ay lumago at umunlad na nagmumula sa mga pahayag na nag-uudyok sa ating mga puso at isipan. Kaya't sama-sama tayong maglakbay patungo sa mas maliwanag na bukas.